Mga kapatid, tinanong yata si Pangulong Bongbong Marcos ng isang kabataan kung paano gagawin kakit-akit ang farming sa mga kabataan because it seems to be a dying industry. Tama naman si Bongbong Marcos na matatanda na yung average age ng mga farmers. Masyado na matanda. So, para sa akin, kailangan muna nating gawin siyang lucrative. Unang-una, kailangan ma-realize yung mga kabataan na sila kikita. Para maging kaakit-akit siya. Number one, lucrative. Malaki ang pera dapat sa farming. So, paano mo gagawin yan? Siguro dapat may pagbabagsakan ng mga tinanim. Yung mga bunga ng itinanim may pagbabagsakan na automatic ang mga kabataan para hindi sila malugi. At yung pagbabagsakan na yun ay government project o government agency. At yung agency na yon ang magbibigay sa mga markets o sa mga tao. Depende It's either you're supplying for something, supplier ka, or sureball na merong pupuntahan yung pinaghirapan ng farmer. Ikalawa, hindi dapat pahirapan ang pagsali sa mga kooperatiba. Kasi nandiyan ang corruption eh. Kami kasi nagtanim kami eh. Ang hirap-hirap kumuha ng sertifikasyon na ikaw ay magsasaka. Kahit na may sarili ka ng lupa at ikaw naman ay gumagalaw dito. Walang respeto sa yung mga nagsasaka kasi infested to ng mga NPA. Infested ito ng mga makakaliwang something na merong nais pagkakitaan sa kanilang mga galawan. Pag ikaw naman ay may-ari ng lupa at ikaw yung nagpatanim, hindi mo na monitor ng tama, lolokohin ka lang ng mga kasaka. Nanakawan ka lang ng, in our case, ninanakaw sa amin, saging. So, kailangan gawin nating lucrative. Unang-una, may pagbabagsakan. So, kunwari ako, nagtanim ako sa bakuran ko, meron akong pagbabagsakan para maingganyo yung kabataang magtanim. Ikalawa, yung mga kabataan dapat easily, walang problema, dapat matik, gusto magtanim, bigyan mo kaagad sila ng access, farmers na sila kaagad. Kasi yung teknolohiya, okay lang yan kaso matagal na yan, hindi ko alam kung ano nangyari, bakit yun nasa IRRI, yung International Rice Research Institute na teknolohiya natin na inaaral ng mga kasama natin, karatig natin dito sa Asia, ay hindi natin ay implement sa ating sarili. Siguro simulan natin yun. Doon din kasi sa mungkahi kong yun, yung mga middleman. Matagal na natin sinasabi, alisin sila. Mahirap alisin yan. Pero kapag umaangkat ka, yung isang farmer na nagtanim na may produkto, ay merong pagbabagsakan na isang government agency. At yung government agency na yun ay hindi corrupt. Kagaya sa amin na lang, for example, in our experience, nagtanim, binentahan kami ng isang government official ng seedlings ng Napier in the guise na magiging supplier kami. So, hindi namin bibilhin yung Napier seedlings niya kung hindi niya sinabi sa amin na magiging supplier kami ng Napier. Kaso, bandang huli, nung tumubo na yung mga Napier namin, ay hindi naman na kami kinuhang supplier. So, mapipilita kami magdemanda ngayon. Actually, nagkamali sila, estafa yun. Maswerte sila, hindi namin sila hinapol ngayon. Pero pinagbumura ko na yung putang inang yun. Tayag yung apelido ng putang inang yun. Estafa yun eh. We're not going to part with our money unless yung mga tinanim namin na seedlings, gusto lang nila talagang i-dispose yung seedlings na yun. Gusto lang nilang, sige, pagkaperahan natin. Pera-pera ang ginagawa ng mga putang ina eh. Alisin mo lahat ng kurakot dyan. Gawin mong legal lahat. Sige, kikita tayo. Kunwari, government ako. Sige, bentahan namin kayo ng seedlings. Dapat nga hindi eh. Taniman, bigay namin sa inyo to. Tapos supplyan natin ito. May binubuhay kang panibagong industriya. Kaso putang ina lahat kurakot. Alisin mo yung corruption dyan. Alisin mo yung sindikato sa agrikultura. Putang ina, ewan ko lang kung hindi mainggan yung mga kabataan. Marami pa akong sasabihin dyan. Hindi naman ako eksperto sa agrikultura. Pero, Diyos ko naman, kitang-kita. Tang ina naman.
Basta nag-effort ka magtanim, kitang-kita mo na putang ina pag saan mo ilalako yung pananim mo. Kunwari nagtanim ako ng sili. Pupunta ako sa kooperatiba sa palengke. Saan ko ibabagsak dito? Pupunta ako sa mga stalls. Meron po akong mga tanim na silig. Pwede niyo po bang bilhin? Ganito ang presyo per kilo. Hindi madali. So, kaya ng mga kabataan magtanim, pero yung market, saan? Yung market, doon tayo nagkakaproblema. Kasi yan yung nagkukos din ng pagtaas ng bilihin. Saan mo i-imbak, saan mo ibebenta, babaratin yung farmer. Nandiyan dyan lahat yon. Pagka ang usapan na ay market, saan mo ilalagay. Anyway, God bless.